bawat hakbang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan, Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko, Lord, sa bawat araw? Ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang. Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? At ngayon po ay it's June 16. No? Araw po ng Tuesday. At ngayon pong araw na ito ay tungo muli tayo sa ating daily devotion. No? Ito ay ating God's morning. At sa ating pong God's morning for today ay tungo naman tayo mula sa Old Testament, no? At atin pong pag-uusapan o ating pag-aaralan, no? Ang talata mula po sa aklat ng Micah, ano? At ito po ay mula sa chapter 6, verse 8. At sa ating pong pagtunghay, ano? Ay basahin po natin yon. At ang akin pong gagamiting version ay ang amplified version. Ano, ito po sinasabi, He has told you, oh man, what is good? And what does the Lord, sabi nga po, require of you? Except to be just and to love. Doon meron pong footnote, sabi doon, and to diligently practice kindness, compassion, and to walk humbly with your God. It means, may footnote ulit, setting aside any overblown sense of importance of self-righteousness. Purihin po ating Panginoon Diyos at ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa oras at araw na ito, Lord, ihanda mo po ang aming isipan, puso, at ang aming pagkilos, Lord. Nalangin po namin na pangunahan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na pagkalooban ninyo, Panginoon, ng banal na Espiritu, pang matutunan namin at patuloy naming lubusang maunawaan at maintindihan ang talatang ito. Again, O God, sa iyong pong pagpapahayag, O Lord, mangusap ka po sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Again, O Lord, speak to my vocal cords. Stand up to you. Stand up me, O Lord, and all of you. And this are pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, ang talatang ito ay magandang, sabi nga po ay katanungan, no? At isang katanungan na paano nga ba, no, sa ating title, di ba? Sabi nga, what God truly requires, no? At bago natin tunghayan, no, sino nga ba si Micah? Ano, maaring pamilyar tayo at yung ilan ay hindi, no? At sabi nga po, si Propeta Micah ay siya po ay naglingkod noong panahon ng mga hari sa Huda at sa Israel, no? Kasabay ng panahon ni na Isaiah at Oseas, no? Siya po ay mula sa bayan ng Moreshet Gat, no? Ibig sabihin po niyan, siya po ay ito pong Moreshet Gat ay isang simpleng probinsya, ano, na sabi nga po ay hindi mula sa mayayaman o makapangyarihang pamilya, no, ng kabisera. At ang kanyang mensahe po ay malinaw at matapang, no? At sabi nga niya, doon tinawag po niya ang bayan na tumalikod, no, sa kasalanan, sa maling pagsamba at panlalamang sa kapwa. Yan po yung mga
target, no, ni Micah nung panahon na yon. At nung panahon po yun, akala po ng mga tao ay sapat na po yung sabi nga yung pagdadala ng maraming handog, ano ho, pagsunod sa mga ritual, kung ano yung mga inuutos, no ho, at pagsimba ng regular para makuha ang pabor ng Diyos, no ho. Pero ang katotohanan po ay puno ng katiwalian, no ho, kawalan ng katarungan at pagmamalaki ang kanilang mga puso. No? Dito po pinapahayag ni Propeta Micah na ang simpleng ngunit, no, sabi nga ay makapangyarihang katotohanan ng Diyos. No? Ano po yun? Na siya, ang ating Panginoon Diyos, ay hindi nasisiyahan sa mga panlabas na gawain kung walang pagbabago sa ating kalooban o hindi naman tayo nababago yung ating puso o ating kalooban, no? Parang ganun pa rin, no? Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, mabago yung ating kalooban, no? Kaya nga po, madalas din po nating naitatanong, ano nga ba talaga ang gusto ng Diyos sa atin? Ano ang dapat nating gawin para siya ay, sabi nga ay malugod, no? At sa talatang ito po, malinaw ang sinasagot po ng Panginoon, no? Ang tao, sabi nga po dito sa ating katanungan ngayon, no? Sinasagot po yan. Sabi nga, hindi niya hinahanap ang dami ng ating gawain, kundi ang kalagayan ng ating puso at paraan ng ating pamumuhay. At tandaan po natin, ang pagkilala sa katotohanan at karunungan ay walang kabuluhan kung hindi ito isinasabuhay. No, ang tunay na pagsamba ay nakikita sa kung paano tayo kumilos sa kapwa at lumakad kasama ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga, dito po sa ating binasang talata, doon sa unang part, sabi niya, to be just. No, alam naman po natin yon, maging tapat, makatarungan. At ang salitang just ay nangangahulugan pong paggawa ng tama, pagiging patas, at hindi panlalamang sa kapwa. Hindi lang po ito tungkol sa pagsunod sa batas, kundi pagtrato sa ibang tao. Hindi lang, sabi nga po yung pagtrato na may katotohanan at integridad. Ang Diyos po mismo ang pinagmula ng katarungan. Kung tayo ay kanyang mga anak, dapat nating ipakita ang kanyang katangian. Hindi po sapat na alam lang natin kung ano ang tama. Dahil kailangan po nating gawin ang tama. Sa panahon nito ngayon, madaling maging makasarili o sabi nga ay yumaman sa maling paraan. Pero ang hinihingi po sa atin ng ating Panginoon Diyos ay buhay na may paninindigan at katapatan. Kaya nga po, sa buhay ba natin ito, nakikita ba natin, nararanasan ba natin ito, o isinasabuhay ba natin? Tungo naman po tayo doon sa ikalawa. Sabi doon sa sumunod, to love diligently, practice kindness, no? It means yung kindness naman is, ano yung compassion natin? O sabihin natin, ibigin at isabuhay ang kabutihan. Ang salitang love, kindness, ay hindi lang po basta pagkakaroon ng mabuting damdamin. Ito ay pagkilos na ang ibig po sabihin ay patuloy na pagpapakita ng awa, pag-unawa, at pagtulong sa nangangailangan. Hindi ito panandalian lang, kundi isang ugaling isa na sa buhay araw-araw. Dahil ang Diyos po ay puno ng habag at awa. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang pagmamahal sa kapwa. Sinasabi nga sa atin ng James 2 verse 17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang karunungan na galing sa Diyos ay laging humahantong sa paggawa ng mabuti. Kapag alam natin ang katotohanan, dapat ito po ay lumalabas sa ating pagtrato sa ibang tao. At ikatlo,
Doon po sa sumunod na talata, no, ay sabi nga po doon ay to humbly with your God. To walk humbly, no? To walk humbly with your God. Lumakad na sabi nga ay may pagpakumbaba kasama ang Diyos. Ang walk ay nangangahulugang patuloy na samahan. Hindi lang minsan. Dahil ang humbly ay pag-alam na tayo ay limitado. At ang Diyos ang may hawak ng lahat. Ibig sabihin, walang pagmamalaki. Walang pag-aakalang sapat ang sariling lakas. At walang pagiging matuwid sa sarili. Ang pagpapakumbaba, ang pundasyon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay ay mapagpakumbaba, inaalala natin na ang lahat na mayroon tayo ay galing sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa sariling talino o kabutihan. Kung umaasa tayo sa kanyang gabay, nakasisigurado po tayo. Ang paglakad po natin nakasama ang ating Panginoon Diyos ay nangangahulugang siya po ang sinusunod natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Kaya nga, dito po sa ating pinag-aaralan, no, ang tatlong utos po na ito ay hindi magkakaiwalay. Sila po ay magkakaugnay. Sabi nga po doon, katarungan, yan po ang tamang paninindigan. Kabutihan, yan po ang tamang pagtrato sa kapwa. Pagpapakumbaba, ang tamang paninindigan sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po, katarungan o just, no? Sabi nga ay ang tamang paninindigan, kabutihan, no? Ang tamang pagtrato sa kapwa. Mabuti ba ang pagtrato natin? At ikatlo, pagpapakumbaba, ang tamang paninindigan sa harapan ng Diyos. Hindi ito po para makuha o makakuha tayo ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sa halip, ang tatlong ito po na itinuturo sa atin ng Maika, ang bunga ng kaligtasan. Kung nalalaman natin na tayo ay naligtas na, ibig sabihin meron po tayong relasyon sa ating Panginoong Kristo, tinanggap po natin siya bilang ating Panginoong tagapagligtas, yan po ang bunga nito. Kapag tayo po ay naligtas at mayroong banal na espiritu, o sabi nga nananahan yung banal na espiritu sa atin, ang mga katangiang ito po ay dapat lumago at makita sa atin. O sabihin na natin, nakikita po sa atin. Dahil yan po yung tanda na nasa atin po ang espiritu ng Diyos. Ang pag-alam sa katotohanan ay sabi nga po ay karunungan. Pero ang pagsasabuhay nito ay tunay na karunungan na kalugod-lugod sa Diyos. Ulitin ko po. Ang alam, sabi nga po, ang pag-alam natin sa katotohanan ay karunungan. Kung nalalaman po natin yan, no? Yan po ay, no? Kung nalalaman natin anong katotohanan, sinasabi ng Biblia, sinasabi ng ating Panginoon Diyos, karunungan po yan. Pero kung isa sa buhay na natin ito, yung tunay na karunungan na yan po ay nagbibigay ng kaluhuran sa ating Panginoon Diyos. Paano po natin ito isasabuhay sa ngayon? Maging makatarungan po tayo sa trabaho, sa negosyo, siyempre, sa ating pamilya. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag manloko. Maging tapat kahit walang nakatingin. Dalawa, magsabuhay ng kabutihan. Sabuhay po natin yung kabutihan. Maglaan po tayo ng oras, tulong sa iba. Magpatawad at magpakita ng awa gaya ng ipinakita sa atin ng Diyos. At ikatlo, maging mapagpakumbaba. Aminin po natin na kailangan natin ng Diyos araw-araw. Huwag magmalaki sa ating sariling kaalaman o katatayuan. Hindi po natin kaya ipagmalakihan. At ibigay po natin ang papuri sa ating Panginoon Diyos. Hindi po sa atin.
Mga mahal ko kapatid, diyan po ako magtatapos. Nawa tayo na pagpala ng salita ng Panginoon Diyos. At nawa, may buhay po natin aral nito mula sa Micah 6 verse 8. At ngayon naman tayo po tutungo sa ating mga kapatid online. No? At yan po ay pinangunahan po tayo yan, ng ating kapatid. No? At aking wife. No? Yan, wala pa po siya at wala pa po tayong Wednesday reflection. No? Kasama po natin yan, aking wife, Wendy Mercado. Yan, bed rest pa rin. Yan, oh. Yan, at sinundan po yan ating kapatid mula naman sa Bulacan, Chao. Kasama po natin si Nay Marta. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. Yan, kasama sila Kuya Chris, no? Nay Gori, Nay Lina, no? Si Yasel at si Inigo. Yan, sino pa? Yan. At, yan, mula naman po sa Villa Escudero, no? Kasama po natin si Nay Winnie Patual. Yan, sa pagpalang umaga po. Yan, at pagbati rin natin dyan kila Ate Lisel, no? At sa inyong mga apo. Yan. Yan, from Barangay Santo Niño naman, kasama po natin muli si Nanay Josephine Maranan. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. At yan, sa inyong buong pamilya. Yan. At sino pa? Yan. At from Makati City, kasama naman po natin si Sister Babes Renzares. Yan. At pagbati sa iyong buong pamilya. No? At ganoon din si yan, ang Tanya family dito sa Barangay Concepcion. No? Yan, si Brother Arthur and Carmelyn Tanyo. Isang mapagpalang umaga po. Yan, at pagbati natin sa ating mga kiddos dyan. No? Ating mga si Jolene at si Pao. Yan, isang mapagpalang umaga dyan. At syempre pagbati natin sa aking inaanak dyan, si Tyron at si Janes. Ay, isang mapagpalang umaga po. At from Bacolod City, kasama po natin ang Pios family again, si Kuya George Pios. Isang mapagpalang umaga po. Yan. Yan. Kasama rin natin ating kapatid, kumare, yan. Pagbati natin din sa ating mga kapatid, yan. At sa ating kumare-kumpare dyan sa Dolores din, no? Kasama po natin ang Bombane family, yan. Pagbati natin kay Brother Rolly and Sister Marie Angelica. Siyempre, pagbati natin kay Baby Roan at sa aking inaanak na si Rael. Yan. Isang mapagpalang umaga dyan. At pagbati rin natin from Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin si Kuya Rick Ramos. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At sino pa? That's all, mga kapatid, no? Yan, praying, okay. Praying for fast recovery ni Nanay Rosalie Maghirang, no? Na nakakonfine sa SPC Medical. Yan, pag-pray din natin, ang lola ni Erin, no? Yan, si Nanay Rosalie Maghirang. Okay? Tayo po'y magtatapos na at tayo po'y manalangin. Let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw nito. Lord, ang iyong salita mula po sa Micah 6:8 ay isang aral na dapat po naming lakaran. Salamat po, Panginoon, na pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng panibagong aral, Lord. Sabi nga po, short, but sabi nga po ay fruitful. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na magbunga ito sa amin. At dalangin lamang po namin, Panginoon, na tulungan mo kami, Panginoon, na makaalis sa anumang maling gawain, isip, Lord, at ganun din sa aming mga salita. Pagkalooban mo kami ng lakas na nagmumula lamang sa iyo at patuloy niyo kaming baguhin sa lahat ng area ng aming buhay at maisabuhay po namin ang aral na ito na yung itinuturo sa amin. At patuloy din namin idinadalangin, Panginoon, ang recovery ng mga sakit, karamdaman, O Lord, kay Nanay Rosalie, siyempre sa aking wife, O Lord, at sa lahat ng may mga karamdaman.
Tuloy po namin idinadalangin, O God, O Lord. Salamat sa iyong patnubay at gabay at sa lahat ng may mga karamdaman ngayon. Kami po ay naniniwala na ikaw po yung kagalingan. Ikaw po ang magbibigay at magpo-provide, O Lord, ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na aming nalalapitan, nakikinig at patuloy na kumikilos sa aming buhay. Kaya patuloy po naming dalangin sa iyong patnubay at gabay. O Lord, ingatan mo po ang bawat isa. Salamat po. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.